Mga kabunyog, mga kababayan, welcome sa isang namang episode ng ating talakayan dito sa aking bagong YouTube channel, Torny Enzo Bunyog. May counterpart din po itong Facebook or Meta page, ang Informador. So, napapanood niyo po ako ngayon sa Attorney Enzo Bunyog YouTube channel at sa Informador Facebook page. Ang ating pong topic dito, may tatlo tayong topics na naka-line up. Kaya wag po kayong aalis. Una, mainit talaga itong bangayan ni Trillanes at saka ni Magalong. Mamaya pag-usapan natin 'to. Oh, hindi na si Karim Khan, ha? Hindi na si Karim Khan ang hahawak ng kaso ni Duterte. Hindi na. Hindi na siya yung prosecutor, nag-decide na. Oh, bakit? Pag-usapan din natin. Oh, yung palang kaya pala o ayon kay Congressman Ronnie Puno, kaya daw ngayon mainit na ang ulo ni Kiko Barsaga. Parang parang nagrerevolusyon na daw. Parang nag-aalsa na raw kasi mukhang nakikita niya na posible na siyang matanggal sa pagka-congressman kasi gugulong na pala yung ethics complaint laban sa kanya. Oh, sa update niyan pag-usapan natin. Oh, mga kabunyog, mukhang tama si Trillanes. Mukhang tama si Trillanes sa sinabi tungkol kay Magalong. Sabi ni Trillanes, mahirap itong si Magalong. Oh, kasi parang ito parang Trojan horse ng Duterte. Oh, inappoint ni PBBM na special advisor sa Independent Commission for Infrastructure. Pero sabi ni Trillanes wala siyang masyadong tiwala dito kay Magalong. O kasi daw parang ito, hindi naman nito kayang habulin ang mga korupsyon ng mga Duterte at ng mga tao ni Duterte. Sabi ni Trillanes, ito kasing si Magalong, questionably yung pagiging nito, yung paglaban sa korupsyon. Oh, katulad daw ng pumunta daw ng Davao, pero hindi naman Davao City ang inimbestigahan, Davao Oriental. Oh, Davao Oriental ayon kay Trillanes. Kaya hindi niya daw maiwasan na magduda dito kay Magalong eh. Oh. Hindi naman ayon kay Trillanes, hindi pwedeng habulin yung mga korupsyon sa flood control at infrastructure nang hindi binabalikan yung panahon ni Duterte. Kasi halimbawa yung mga Diskaya, kung malagwa yung mga Diskaya, sobrang yumaman sila at talagang lumaki ng lumaki ang kanilang mga proyekto. Naging maanumalya ang kanilang mga proyekto panahon ni Duterte. Kaya sabi ni Trillanes, hindi pwedeng hindi magsimula sa panahon ni Duterte. Kaya lang kung ito daw si Magalong, duda siya, hindi daw ito magiging porsigido sa paghabol sa mga Duterte. Marami na daw ng mga instances na ni-reveal yan ni Magalong. Unang-una noon, grabe ang puri niya kay Duterte. At sinabi niya rin mismo na suportado niya si Bongo. At lumabas ngayon itong mga balibalita na itong si Magalong, tinatanong kung siya ba'y sangkot doon sa mga ugong-ugong ng kudeta sabay noong mga protesta noong September 21. So tinanong dito si Magalong, ang sabi ni Magalong hindi naman. Kasi lumalabas na parang inalok sa kanya na pamunuan niya yung Transition Council, yung military junta, civilian military junta, kung magtagumpay yung mga protesta at kudeta noong September 21, kung may plano mang kudeta. At ang sagot daw ni Magalong, bukas siya. Nakarating daw ito sa Malacanang. Nakarating sa Malacanang kaya pinapaimbestigahan si Magalong. Pinapaimbestigahan kung dapat pa ba siyang manatili doon sa Independent Commission for Infrastructure. Pero nang nag-press con si Yusek Claire Castro, binanggit nga ito, pero hindi naman ito yung isyung brinot up ni Yusek Claire Castro. Ang sabi ni Claire Castro,
hindi pinapaimbestigahan kung conflict nga ba yung conflict, may conflict ba yung investigasyon na ginagawa ni Magalong at saka yung pagiging mayor niya, baka mapabayaan yung pagiging mayor. Pero hindi nagustuhan yun ni Magalong. Kaya nag-resign na siya. Oh. Pero ayon sa mga usap-usapan, nalaman na raw kasi ng Malacanang na nung kinausap si Magalong, naging bukas ito sa idea na mamuno doon sa Transition Council ng Civilian Military Junta. Oh. Kaya lumabas yung ganung mga sinabi ni Yussi Claire Castro na iimbestigahan si Magalong kung hindi ba conflict of interest yon yung kanyang pagiging special advisor at pagiging mayor. Pero ang totoo daw na dahilan nun, ayon sa ilang mga nagsasabi, ang totoo nun, sinugi si Magalong dahil nga doon sa nabalitaan na naging bukas ito sa ideya na siya ay mamuno doon sa civilian military junta. Kaya parang ang lumalabas dito, parang totoo yung duda ni Trillanes. Siguro, nang malaman ito ni Trillanes, siguro nagsasabi, "O, di ba? Tama ako." Parang ganun yata. Ha? Anyway, sinabi naman ni Magalong, hindi naman daw siya involved sa ko at wala naman daw ko. Oh, mayroon daw mga frustrations. O, ibig sabihin, may disgusto daw ang mga officials ang mga ilang mga elemento ng military at ng pulis, lalo na yung mga retired na mga officers at saka at junior officers. Pero kudita wala daw, sabi ni Magalong. Ano daw? Frustrations. Dahil dito sa mga katiwalian na ito, napo-frustrate na daw ang mga nasa PNP, lalo na mga retired officers at junior officers. Anyway, ano ito, nauungkat itong issue na ito dahil nga lumabas na parang nalinapitan si Magalong at naging bukas siya sa ideya na maging pamunuan yung military junta. O kaya siguro nga si Trillanes siguro sinasabi nila, "O di ba? Tama ako sa sinabi ko." Oh, mga kabunyog, mga kababayan, hindi na si Karim Khan, formal na. Nagdeklara na si Karim Khan. Hindi niya nahahawakan yung kaso ni Duterte bilang prosecutor. Kasi alam naman natin na maraming mga moves para i-disqualify si Karim Khan. Talagang may mga formal motion sila Attorney Kaufman, yung lead counsel ni Duterte, na i-disqualify si Kaufman. Maraming mga issue-issue. Pero ang pinaka-issue tungkol sa kaso ni Duterte, na nung hindi pa daw prosecutor si Kaufman, private pa lang, nahawakan niya ng kaso itong mga tungkol dito sa mga biktima sa war on drugs ni Duterte at na tinulungan niya na ito. So ibig sabihin, may conflict of interest ito. Parang hinawakan niya na noon, tapos siya na ngayon ang prosecutor. Hindi niya ito dineclare. Kaya ang motion nila Kaufman, i-disqualify si Karim Khan. Kaya nga sa ngayon, ang humahawak ng kaso, kung tumatay yung prosecutor ay yung deputy, si Mami Niang. Si Mami Niang. Yung African lawyer na deputy prosecutor. Para wala ng complication, nag-decide na si Karim Khan na wag na, anuhin niya na lang. Ibigay niya na lang yung paghawak ng kaso kay Mami Niang. Total si Niang naman daw ang humahawak na talaga ngayon. Siya na yung nag-a-appear bilang prosecutor. At saka kabisado naman ni Niang yung kaso kasi kahit na siya daw yung chief prosecutor ng ICC, si Niang naman talaga ang nag-research ng kaso na yan ni Duterte. Siya naman talaga yung nakakaalam ng detalye niyan, pasikot-sikot. Kaya kahit hindi na siya ang hahawak bilang prosecutor dahil ibibigay niya na yung full na responsibilidad diyan kay Mami Niang, inaasahan pa rin na magtutuloy-tuloy yung kaso. Kumbaga, hindi naman maaapektuhan. Kasi mas kabisado pa nga daw ni Niang yung kaso na yan ni Duterte kasi siya yung nag-aral niyan.
Pero yun na nga, ang latest na balita, si Karim Khan hindi na hahawak. Kaya hindi na makikita si Karim Khan. Kumbaga pagdating sa kaso ni Duterte, hindi na siya mag-a-appear diyan, hindi mo na siya makikita. Wala na, hindi na siya magiging visible diyan. Kumbaga nag-inhibit siya ng sarili niya. Para lang wala ng issue, matigil na yung disqualification sa kanya. Siya na mismo ang kusang nag-decide na wag nang humawak ng kaso na yan. Oh. Para lang makagulong na yung kaso, wag nang i-resolve ng pre-trial chamber yung issue na kung dapat ba siyang i-disqualify o hindi. Si Karim Khan, siya na mismo ang naghayag na wag na, hindi niya na lang hahawakan yung kaso na yan. Yan yung development ngayon tungkol sa ICC case na yan ni Duterte. Kaya si Karim Khan bilang prosecutor, hindi siya yung hahawak na ng kaso. Yung deputy niya na ang hahawak. Kasi nga, para mapabilis na ang kaso. Kasi may motion itong kampo ni Kaufman na anuhin siya alisin siya sa paghawak ng kaso. So, hindi na siya makikipagmatigasan. Mga kabunyog, mga kababayan, ito palang si Barsaga, sabi ni Congressman Ronnie Puno, kaya naman yan kaya naman yan parang na ngayon, nagwawala na si Congressman Kiko Barsaga, may mga parang people power revolution na. Kaya daw ganyan yan, sabi ni parang ganyan yan dahil nagmo-move forward na yung ethics complaint laban sa kanya. Sa susunod daw na linggo, didinggin na Didinggin na yung kasong yung ethics complaint laban kay Barsaga. Ayon kay Congressman Ronnie Puno, seryoso yung mga aligasyon doon sa kaso laban kay Barsaga. Actually, nung una, ang isyung nagsimula yan, yung mga unethical na mga behavior ni Barsaga doon sa Kamara. Parang weirdo ang mga pinagagawa, hindi na tama sa isang kongresista. Hindi pa nga kasama diyan itong mga panawagan niya ngayon na parang nagbo-border na sa sedition, inciting to sedition. Nananawagan siyang people power tree, papasukin yung Forbes Park. Kaya hindi pa nga yan kasama doon sa final sa ethics complaint. Kaya kung isasama pa itong mga pinagagawa ngayon ni Barsaga, yung kanyang mga parang nananawagan na ng pag-aalsa ng bayan, people power na medyo delikado. Nananawagan siya, sabi niya, papasukin na natin ang Forbes Park. Itong mga sinasabing ito ni Barsaga, wala pa yan dun sa ethics complaint. Ang ethics complaint pa lang sa kanya, yung mga parang bastos na ginagawa niya doon sa Kamara. Yun yung ethics complaint kay Barsaga doon. Pag sinama itong mga ginagawa niya ngayon na parang inciting to sedition na o tila nagagatong na siya ng mga seditious na gawa, pananalita. Posibleng lalo pang lumala yung kanyang ethics complaint. Ang ethics complaint kasi, sa ethics complaint, kung seryoso yan, ang minimum dyan na pwedeng gawin sa'yo, reprimand. Ang maximum dyan, pwede kang isuspindi o kaya i-expel. Medyo napipiko na yata ang Kamara dito kay Barsaga kasi ang mga pinagagawa parang hindi na yung tamang gawa at kilos ng isang kongresista. Kung dito sa Kamara, yung ethics complaint gugulong na ayon kay moving forward na. Anyway, abangan natin kung anong. Kaya sabi ni Congressman Ronnie Puno, malamang kaya yan ganyan na parang nagwawala na si Barsaga dahil nga alam niya na gugulong na yung mga hearings labang sa complaints sa kanya. Okay, so mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw sa inyong lahat. Ito po ang ating Attorney Enzo Bunyog at Informador.